What's up, dreamers? In this video, magpapalit tayo ng bagong radiator and also hoses, guys. Upper and lower radiator hoses. And sobrang dali lang nito. Ito lang yung kailangan natin. Meron tayong ratchet, extension, and some sockets. And gagamit muna ulit tayo ng distilled water, guys. Hindi muna tayo magkukulant because in this video, guys, ang papalitan lang natin na yung ating radiator. Yan. And on the next video, guys, magpapalit na rin tayo ng water pump. Kaya hindi muna tayo magkukulant, guys. Kaya magdi-distilled water muna tayo. And also, hose clamps. Yan. And kaya din pala tayo magpapalit ng radiator, guys, kasi yung radiator natin is tanso yung ibabaw niya. And nakita natin dito, guys, may lamat na siya. And also, barado na din siya. And papakita ko sa inyo, guys, kung paano ko nalaman na barado na yung radiator ko. Okay, so tanggalin lang natin yung cap. And then i-start ko lang yung engine and titignan natin kung paano. Okay, para malaman nyo, guys, kung barado yung radiator nya, guys, i-rev lang natin siya. And pag may bumulwak na tubig, ibig sabihin barado siya. Okay, so tatry ko i-rev. And as you can see, guys, may lumabas na tubig din sa radiator natin. So it means barado siya. Dapat kasi, guys, laging pa-suction yung higop niya. So after natin malaman na barado yung radiator natin, guys, it's time para palitan na siya. But in other cases, guys, pwede nyo ipalinis yung radiator nyo. But in my case, since tanso yung ibabaw niya, papalitan na natin siya. And magtuturos na tayo with plastic top. So, first, drain muna natin yung radiator natin or yung cooling system natin. Yan, drain lang natin siya dyan sa may drain plug. And of course, maglalagay muna tayo ng container dyan sa ilalim, guys. Yan, bago natin siya i-drain. So, after natin ma-drain yung radiator natin or yung cooling system natin, guys, pwede na natin tanggalin yung dalawang bracket niya para matanggalan natin yung radiator. And sa pagtanggal ng bracket, guys, 10mm lang siya. That's one. And that's the other. Since magpapalit naman tayo ng hoses, unahin na natin tanggalin yung upper radiator hoses natin, guys. So, luwagan lang natin. Luwagan lang natin yung mga hose clamps, guys. And sa pagtanggal naman ng hoses, guys, twist lang natin siya. Yan, para lumuwag. Then hila, guys. Yan. Ganun lang din sa kabila. Twist, then hila. Next naman is yung takip ng coolant overflow tank natin, guys. Yan, twist lang uli, then hila. Just like that. And sa pagtanggal naman ng radiator fan, guys, 4 na bolt lang siya. 2 dito sa taas and 2 dito sa baba. Isa dito, and yung isa ay nandun sa may ilalim. Yan. So, tanggalin na natin. Sa pagtanggal, guys, 10mm lang ulit siya. That's one. And that's two. So, natanggal na lahat natin ng 4 na bolts, guys. Next is, natanggalin muna natin yung socket ng radiator fan bago natin siya hugutin. Okay? And sa pagtanggal naman ng socket, guys, we just need to press this. Yan, press lang natin to. Just like that. So, after natin matanggal lahat, guys, pwede na natin tanggalin yung radiator fan natin. Tanggalin yung radiator fan, guys. So, nabaklas na natin yung mga radiator fan, guys. So, lower radiator hose na lang yung natitira. Yan. And dito ko na rin siya tatanggalin, guys. Diyan, para isang buo natin siya kukuhain, okay? So, luwagan na natin yung hose clamps, guys. Ayan, luwagan lang muna natin maigi. And slide muna natin siya dyan. Slide muna natin sa pinakababa, guys. Then, twist lang ulit sa hose. And hila. Ayan. Twist. Then, dahan-dahang hila, guys. And after that, guys, pwede na natin matanggal yung radiator natin together with the lower radiator hose. Yan, angat lang natin, guys. Just like that.
And ito na yung luma nating radiator guys. And wala pa naman siyang leaks. And ang pinaka problem lang talaga natin sa kanya is yan. Pinakaibabaw na yan guys. Di ko rin alam kung bakit siya nagkaganyan. And kino-compare ko din kung tama ba yung nabili nating bago. Always compare your new parts guys to the old one. Check natin yung mga brackets kung tama ba. And this is the drain plug. Yan, tama naman siya guys. And also the brackets ng radiator fan. So, yan. Tara, kabit na natin siya. And bago nga pala natin ikabit yung radiator guys, kinabit ko na muna yung lower radiator hose niya. Yan, para hindi na tayo magdudukot mamaya dito sa ilalim. Para hindi na tayo mahirapan. So, tara, kabit na natin siya. And sa pagbabalik ng radiator guys, be extra careful kasi yung mga pins niya is madali mayupi. Yan, take your time sa pagbabalik ng radiator. Yan, balik lang natin maigi guys. Yan. Next is lalagyan na natin yung mga brackets niya guys. Yan. Lagyan na natin yung nuts niya and higpitan lang natin gamit ang kamay guys. Yan, yung kabila naman. Again guys, higpitan muna natin gamit ang kamay. And tsaka natin higpitan gamit ang ratchet. And don't over tighten it guys, para hindi siya ma-lost thread. And next naman is lalagay na natin yung lower radiator hose guys. Yan, kabit lang ulit natin. And higpitan na natin yung hose clamps guys. Yan. And pwede na natin ibalik yung radiator fan natin guys. But be careful again about sa mga pins guys. Madali sila mayupi. So yan. Gamitin lang natin ulit ang kamay natin sa paghigpit ng mga nuts guys. Higpitan lang natin gamit ang kamay. Then bago natin i-ratchet. Higpitan lang natin maigi guys. Next naman is the upper radiator hose guys. Balik na natin siya. Yan. And ang pagbabalik guys is reverse lang ng pagbabaklas. Yan. And higpitan natin yung hose clamps. And lagay naman natin yung hose clamps bago natin i-connect sa may radiator natin. Yan. Higpitan na rin natin yung hose clamps guys. Higpitan na natin sila lahat guys. Make sure na mahigpit yung mga clamps natin para hindi magkaroon ng possible leaks. Next naman is ibabalik na natin yung takip ng radiator overflow tank natin guys. Bit lang natin maigi guys. And next is yung socket ng radiator fan. Balik na natin. Make sure it clicks. Just like that. And naibalik na natin lahat guys ng hoses, upper and lower radiator hoses. And yung radiator fan natin guys. Nalagay na natin yung socket. And yung radiator overflow tank natin guys. Also the brackets. Yan. Secure na siya. And make sure na nakasara yung drain plug niya guys. Bago tayo maglagay ng distilled water. And gagamitin pala tayo dito ng no-spill coolant funnel kit guys. Pero you can use your ordinary funnel. Mas maganda lang to guys kasi mas mapapadali yung pagsasali natin ng distilled water or coolant. So salin na natin yung distilled water natin guys. So after natin masalin yung distilled water natin guys, yan. Visual check muna tayo for leaks, yan. Yung mga hoses na ginawa natin guys. Double check natin kung may mga leaks. Yan, bago natin i-start yung engine. So tara, start na natin siya. Start muna natin siya guys. Ayan, start. So, nag-start na siya guys. And hintayin lang natin ulit yung temperature natin na pumunta sa kalahati. Tara, tingnan natin. And kita nyo guys, may mga bubbles pang lumalabas. So, hihintayin lang natin mawala lahat ng bubbles.
Pag nawala na, it means wala nang hangin sa loob ng engine natin. And habang naka-idle siya guys, this is the best time para i-check kung may mga leaks ba. So mga ginawa natin guys, and the best way para malaman kung may leaks guys is silipin natin sa ilalim. Tignan natin guys kung may tumutulo. Yan. And as you can see guys, walang tumutulo. So tama yung gawa natin. Yan, walang leak sa gawa natin. And after an hour guys, wala nang bubbles na lumalabas. And also nakailang ikot na yung radiator fan natin guys. Siguro lampas 5 na. And also I double check the hoses guys. Wala talaga siyang leaks. So ngayon pwede na natin tanggalin yung funnel. And kakabit na natin yung radiator cap natin. So, tanggalin na natin yung funnel kit guys. Yan, takpan lang natin siya. And twist lang ulit natin dahan-dahan guys. Be careful kasi medyo mainit na yan. Handahan lang guys. And kuha tayo ng basahan para matanggal yung adapter guys. Yan. And just like that. And lagay na natin yung radiator cap natin guys. And ganun lang kadali magpalit ng radiator guys, and also upper and lower radiator hoses. So if you have any suggestion guys, please comment down below. And if you like this video, please give it a thumbs up. And always remember guys, chase those dreams. Peace.